Hi, yes, hello, good afternoon. I'm Abby from Daily PKL. My question first for Papi. Since breakup playlist means list of songs, aling song doon sa breakup playlist yung talaga nakaka-relate ka or yung may kurot sa puso? And would you mind if you give us a sample now? Yung paano ba magmahal is really close to heart because you tend to question love, you know, in its totality. Parang ano ba talaga ang meaning ng love? Why do we fall in love? Why do we give in? And why do we allow love to hurt us? So yun, kaya ang complex, kaya nga sinabi ni Sarah, ang complex ng thought, nung love. And of course, yung apology song ko kay Trixie, which is Patawarin, na talaga namang sometimes in life, we just tend to hurt another person without intentionally doing that, but nasasaktan din tayo, di ba? Pero tao lang tayo. It's important for us to humble ourselves and just to learn from it and pick up the pieces and rise again. So, siguro alas 12 pa lang para kumanta, pero soundtrack. Pwede mo kang makarinig ng sample. Ano ba yan? Ano kantay ko? Yung With a Smile, maganda yung With a Smile. Resonance. Okay. Yung Patawarin. Sige. Sige, dalawa na. Ano ba yung Patawarin? Ano ba pa? Nakalimutan ko na eh. With a Smile na lang. Ikaw ba talaga nag-record? Move on na kasi ako yun. Oo pala, yun. Ano yung magkasunod yun. Maganda yung With a Smile, yung cover ng E-Heads kasi medyo mas now yung ano niya, yung natana niya. Explain pa more. Lift your head, baby, don't be scared. Ang ganda na lang. Ano record mo ulit? 15 lang naman po Instagram, so kaya rin na yun. I-post niya sa IG. Okay, ayan, si Mau to, no? Ma'am, may question ka? Where's the other mic? You're done na ba, sweetie? Meron pa nga. Meron pa pala. Kay writer po, napaka-pretty po. Anyway, yung question ko po is, saan po nang galing yung inspiration nyo to write this story? It's actually yung story galing siya kay Chris Gasman, yung creative manager namin. So, nung in-offer niya po yung breakup playlist, ang mag-given na meron ng title, meron ng artista, si Piolo Pascual and Sara Geronimo. Tapos meron ng main premise na about siya sa what if nga yung greatest love mo is also your greatest rival. So dun ako nag-play dun sa love yung main story niya. Pero lalagyan natin ng isang layer pa na same industry sila, tapos nagko-compete sila sa isa't isa. So ayun. Dun pa lang marami ka nang makukuhang mga eksena. Tapos kapag lalagyan mo pa ng milieu na music scene, lalo pang kakapal yung eksena. Tapos yung babae yung mas nagmamahal, so lalo pang kakapal. Okay po, for the last question, would you give love a second chance or do you believe in that idea? Sa inyo pong tatlo. Oo naman, syempre. Syempre, kasi hindi may iwasan ng hindi may iwasan yung hindi may iwasan magkasakitan, hindi may iwasan mag-away. So, at the end of the day, ang important, yung alam mo na siya yung mahal mo, di ba? Okay. Director Net? Opo, kasi parang dapat bibigyan mo lagi ng chance yung love na magpapasaya sa'yo, magpapasaya sa inyong dalawa. Kung hindi na masaya, wala nang second chance dapat, or third chance, or fourth chance. Pero kung alam mo siya talaga yung magpapasaya sa'yo, kahit hanggang 77 chance pa, dapat binibigay. Yeah, tama naman. May point ka. Mainam ka doon, mainam. I guess for me, especially for my character yung realization niya dito, I'm sorry, I'm not perfect, but I love you just the same. So, it should be applicable in real life kasi gano'n naman tayo, hindi naman tayo perfecto para lahat, it's always sunshine, you know, we go through struggles and those struggles make us better people and would
make us better people, better boyfriend or girlfriend for that matter. Kasi kung mahal mo naman yung isang tao, pag nagkasakitan kayo, if you love the person enough, then you learn to humble yourself and be in love again. Kasi parang mas tumitibay ang relationship nyo pag may pinagdadaan na kayong mga ganyan, di ba? So yeah, I believe in love even for the 77th time, di ba? Thank you so much. Thank you. I have a question. Pero ilang taon ka nang sinot mo yung video o tarpaulin mo? Last year lang yan! Wow! Parang 10 years na yan. Ilang taon ka na ba sa video? 10 years. Okay na, sabi ko na 10 years na yan. Baka gusto niyo ng video magpa-photoshoot ng bago? Sobrang wala. Ayan. Wala kasing budget para sa tarpaulin. Hindi, wala kang time mabigay sa kanila, I'm sure. Miss Karen, photoshoot for new video. Ayan, Mau. Ming, alam. Mia. Sorry, ang dami ko na nasabi. Question ko po para po sa tatlo. Ano po yung mas Kasama yung cameraman. Charos lang. What is most important to you, love or career? Yun na po. Love or career? Mahirap naman sagot yan. Pero baka naman masasagot nila. Ako kasi, practical akong tao eh. For the longest time, I've been married to ABS-CBN / career. Kumbaga, ito na yung buhay ko, ito na yung pamilya ko, ito na yung bumubuo sa pagkatao ko. So, I put aside love for now. Kumbaga, mahirap pagsabayan, maganda pagsabayan, pero mahirap. So, wala na ako oras sa sarili ko. Practical lang. So, doon na lang ako sa... For now, siguro, I've learned to accept the fact na hindi ako multitasker. I can only take so much. So, bata pa naman ako. So, 25 ka lang. pwede pa. Matagal pa. Okay. Career muna. Kaya ba bata rin ni Direk Tonet, tsaka Direk Bata kami dito, bata kami. Direk, anong sagutin mo yan? Sa akin po kasi parang hindi ko naman iisip yung sarili ko na may career na... Napagsasabay nila pareho. They're in love with each other, tapos they're both, ang ganda ng careers nila. Ayun, parang hindi... Feel ko applicable lang sa artist. Parang career. Wala namang career yun. Parang yung directing and writing, parang more on being creative. Parang putting out what you have creatively. So parang feeling ko hindi ko siya tinitingnan as career. Parang tinitingnan ko siya as parang one project at a time. Do a project if it excites you. So, ayun. So, sa akin, sa mga off-cam ka, pero hindi dapat yun mag-get in the way ang love. Actually, I just want to add to that kasi pag nakikita ko sila sa set, pag dumadalo si Direk Tonet, nakakaingit eh. Kasi parang, pwede naman nandyan yung girlfriend mo, pwede mo holding hands kayo, kahit puyat na, nakaganon lang, okay, nakakompleto na yung career mo, andun yung love life mo. So, unfair, di ba? Doon ka talo, Papa P, no? Direk Dan? Siguro naman sobrang happy na kasi sa amin sabay eh. I mean, girlfriend ko tapos nakakatuwa na nagkataon parehas pa kami ng passion na paggawa ng pelikula. So yun, nagpapasalamat ako kay Lord na andyan siya na nabigay sa amin eh. Kasi iba din kasi yung relationship na when you share the same passion. Parang we can talk for hours na parang halimbawa may isang pelikula kami napanood na sobrang naming love parehas. Tapos pag-uusapan lang namin hanggang umaga na. Parang, di ba, hindi ko ma-explain. Ayun. At nagpapasalamat ako na ganun siya. Thank you. Thank you, Mia. Direct, parang kasing bihira na yung nag-emerge na writer, director, tapos blockbuster. Parang noon, di ba, sila Joey Reyes, and so that, tapos inang yata yung alam ko, the only lady na made it big, both. Direct, anong pattern ng career? Ano bang klaseng pathing ng career mo? Are you going to that Olivia Lamasan pathing? Acting po, acting. Wow! All this time pala, no? Wala? Stepping stone ko lang to. Parang... Do
you plan it? Pinaplano mo ba to? Nakaplano ba maging writer-director? Hindi po, hindi talaga. Parang, siguro yun yung ano, yun yung kulang ko sa sarili ko. Wala akong ano. Hindi ako yung parang, how do you see yourself 5 years from now? How do you see yourself 10 years from now? Ako po talaga, parang one project at a time. Parang tatanggapin ko yung project dahil gusto ko siya, dahil it excites me. So parang, feeling ko good thing and also more on a bad thing also. Kasi wala akong path talaga na... Pero direct you're now with ABS and Star ibang usapan na to kasi alam mo naman ang director natin dito, brand ka na rin, brand na rin kayo So, hopefully, di ba? We can never tell. So, are you embracing that later on na ididikta ng network ang magiging pathing mo na the next Olivia Lamasan ba to or ano mga ganun? Parang hindi, parang ano po siya. Parang nandun pa lang po ako sa ano, nakaganon pa lang po yung isang pa ako. Hindi pa ako hindi ko pa masyado na-embrace ng bonggang-bongga yung career element. Mas ano pa lang po ako so nag-start pa lang na I write, I direct, I do what I like creatively, parang ganun. Ikaw, Direk Dan, sino nakikita mong, sorry baka lang naman, nakikita mo sa mga male directors natin na papunta ka dun sa ganong direction? Hindi ko din parehas. Is Bill. Sinino? Sa totoo lang po parehas hindi ko po, parang hindi ko pa din siya napapagplanuhan. Parang nasa pa ako, I'm just happy to be here. May trabaho. Na mindset. So, ayun po, hindi ko, in terms of career path, parang kung basta maagawa lang ng pelikula, masaya na ako makapag-shoot. Even as a cinematographer. Kasi first love ko talaga cinematography. So, ayun po, kahit... Sino ba yung DOP na nag-direct tapos made it? Sorry, wala. Si Feaster. Wally Feaster. Na Pinoy si Derek Yam Laranas. Okay. Siya po. Siya yung may Mike Dilim. Derek Mike. Ayun, sila yung mga cinematographer directors. Raymond Red. Derek Raymond Red. Yan, cinematographer director din siya. Yun po. Okay. Thanks, Direk. The last question will come from Miss Maridol, yung wala kang gustong tanong? Sige nga, Miss Dol. Try mo lang. Si Miss Maridol is now with ABS-CBN Publishing. Pamilya. Go ahead, Miss Dol. Yeah. Piolo, you were a survivor of breakups, pag ganon, ano ang nasa isip mo? Ano ang pinaka-biggest lesson over a breakup na natutuhan mo so far sa buhay? Acceptance. No explanation. Pag-iwan. Hashtag acceptance. Saan di kayo tumawa para nagka-moment yung 5 seconds na? Hindi, naisip ko lang, on top of mind. I guess at the end of the day, kung may respeto ng mga sa sarili at sa isa't isa, mahal nyo isa't isa, you just have to learn to accept each other na wala namang perfectong tao sa mundo and just go from there. And with that last question from Ms. Maridol, Direk Antoinette, would you like to thank them for coming this morning and being part of this beautiful VlogCon? Maraming salamat po sa pagpunta sa VlogCon. It's always a pleasure talking with bloggers and being in a bloggers conference. Kakaibang siya, kakaibang feeling. Nakakatalino nga daw, sabi niya. So, yun po. Sana po, supportahan natin July 1 in Cinemas Nationwide. Tomorrow na! Yes! And we have a red carpet premiere tonight. Please po, sana if you can upload the stories na today hanggang this week para makatulong tayo lalo. Direk Dan, please. Guys, salamat po sa pagpunta na ngayong umaga. Salamat po sa supporta nyo at tomorrow showing in 180 theaters nation. Wow, 180 tayo. Bring a playlist starring Sir Piolo Pascual and Sir Geronimo. Thanks, Direk Dan. And of course, the box office king, Sir Piolo Pascual. Maraming salamat. Maraming. Maraming salamat po sa inyo. And of course, it's like what Direk tonight said. It's a pleasure talking with you guys. Thank you for adding some sense into the topic and the movie because it's important na pag-usapan natin
yung pelikula para at least malaman natin what it's all about. So yun po, let's spread the word, let's spread the love, and thank you for your time. God bless, and thanks back. To Mario Dumawali made it. Hi to Mario. And of course, again, thank you BDO. Ayan ha, for photoshoot bago. Thank you everyone for coming. Hope you enjoy the rest of the afternoon. July